Makakapanayam natin ang presidente ng United Filipino Consumers and Commuters, isa sa mga suki ng ating programa, si Sir RJ Javellana. Sir RJ, welcome back to the program. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Ramsey, at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay at taga-pakinig. Okay. So, Sir RJ, nako, eto, syempre, anong reaksyon ninyo sa ginawa ni Transportation Secretary Dizon na iparelieve sa posisyon si MRT3 General Manager Oscar Bongon? Ang pagkaalam ko po, yung si General Manager Oscar Bongon, nag-assume siya 2024 September. Ano po? Opo. Ngayon, at dahil nga doon sa insidente na nangyari na halos lagpas sa mga 10 ang mga mananakay o commuters na nagkaroon ng problema dito sa escalator, ano. Alam mo, isa sa dapat tignan dito siyempre yung regular check-up ng mga ganitong klase ng kagamitan, lalong-lalo na sa mga pampublikong transportasyon in general, ano? Opo. Para maproteksyonan ang safety. Dahil kapag transportation pinag-usapan, safety first hindi lang sa pagmamaneo, kung hindi yung mismong mga sinasakyan at mga kagamitan, no? Lalong-lalo na dito sa MRT. Tingin ko itong mensahe na gustong ipaabot ng ating kalihim ng DOTR ay sa pangkalahatan, no, ng mga namumuno, nangangasiwa ng transport system, na kapag kayo ay mabagal o hindi maagap, dapat kasi hindi nangyayari ang mga ganitong klase ng sabihin na nating aksidente, no, kung aksidente man yan. Pero kaya itong maiwasan dahil ang MRT naman at mga iba pang mga pampublikong mga sakayan ay dumadaan to sa mga regular na check-up no? Yes. Nakapagtataka bakit nangyari yun. At ang alam ko rin ay malaki ang ginagastos sa mga ng mga pribadong kumpanya, ang binabayad nating mga mananakay para mapanatili itong ligtas. So, hindi ko alam kung ano yung internal sabihin nating mga violations, no, or pagkukulang ng general manager. Pero dapat mas malalim pa itong imbestigahan, hindi lang yung ulo, no? Kung hindi yung mismong sino ba yung kontratista na nangangasiwa nitong mga escalator na ito at mga iba pang mga dapat na ligtas na mga ginagamit sa pang-araw-araw ng MRT para maiwasan ito, no? Itong mga ganitong klaseng. Kasi kung yung general manager lang ang dapat managot, paano na yung contractor? Dahil yung contractor, bayad yan lagi no? Yes. Bayad yan lagi no? So, nakakaawa din naman yung general manager dahil September lang yan no? Kung bilangin natin September 2024, kung di ako nagkakamali, bilangin natin yung October, November, December. 6 na buwan lang, sir. January, February. Yun. So, pero yung nito, itong escalator na ito, kung meron talagang problema, tingin ko hindi lang 6 na buwan ang pinagsimula ng problema, kakulangan yan. Oo, pwedeng noon na tiyempo siguro na doon pumutok yung problema at ito nangyari sa ating mga mananakay. Dahil mataas ang singil sa mga mananakay sa pamasahe, tapos ganyan yung klaseng serbisyo na kanilang alam mo na yung binibigay, no? Oo. Okay. Hindi commensurate dun sa sinisingil sa atin. Isang example din, halimbawa pag dumaan ka ng Tiplex, no? Galing ka ng Rosario, La Union, hanggang dun sa pinakadulo ng Tiplex, no? Bago idugtong na naman to sa isang tollway, no? Mapupuna mo diyan
konti ang ilaw. Pag dumaraan ka dyan sa gabi, talagang sa haba ng biyahe mo, halos 1 oras mo binabiyahe yan, ang ilaw talagang napaka-kokonti. Parang ano lang sir makikita mo lang pag mag-i-exit na. Parang 1 kilometro. Parang usually ganun di ba? Oo nga po. Kasi lagi akong dumaraan dyan. Nakikita ko na, bakit ganito? Napansin ko rin yan dyan, sir. Oo. Ang mahal-mahal naman ng kanilang, di ba, pagpunta ka ng Baguio or basta Norte. Luzon, dadaan ka dyan. Napuna ko yun. Sabi ko, bakit ganito? And then, ang mahal ng singil sa akin, katataas nga lang Di ba? Ang mahal ng singil sa'yo, tapos ganyan. No? So, bakit ganito? No? So, mga ganyang bagay dahil kung madilim ang ilaw, kulang ang ilaw, so ang driver, pwedeng, alam mo na, antukin or whatever, no? Makasagasa ka nga ng aso dyan Di ba? Minsan, kahit yung mga aso, siyempre, hindi mo makontrol So, bahagi yan ng safety ng buong transport system. So, ang tanong, tatanggalin ba ng kasalukuyang DOTR Secretary, yung mga kumpanya ng oligarko nagbibigay na hindi niya kayang gawin yun dahil nakakontrata yun. Samantalang yung general manager, dahil siya nakakontrata sa gobyerno, madali niyang gawin, di ba? Yun ang pagkakaiba nung mga privatization policy versus dito sa mga government heads na mga na-appoint para magpatakbo ng ating transport system or whatever public utilities, no? Yan yung mga kagandahan kung gobyerno mismo ang may hawak at may bibigay talaga yung serbisyo na inaasahan ng mga mananakay at pwede pa na mapababa yung presyo ng bayarin, no? Correct. Now, Sir RJ, ito sorry to cut you off. Kasi one of the things na pinag-uusapan din dito, mukhang ipa-privatize din daw. Well, anong reaksyon nyo doon? Kaya nga, nag-i-intro tayo tungkol sa privatization. Hindi matatapos yung buong kontrata ng ngayong 2025, no? So, kung tinanggal mo yung general manager dyan, palagay ko, yung pagkambyo nila, patungo talaga yan dyan. Nung nalaman ko nga ito, nung narinig ko yung parang hindi ko masabi kung sacrificial lamb itong itong general manager na ito, kung anong iniisip nila dahil alam ko malalaking mga kumpanya ng oligarko rin ang nakaabang diyan di ba? Kung hindi ako nagkakamali, may negosyo yan sa kuryente, may negosyo yan sa tubig, no? At ito, talagang gigil na gigil sila, hinihintay nila itong 2025. So, parang pwede rin natin masabi, wag naman sana, no, na nag-create ng ganyang insidente para masabi na tignan mo yung statement ng kalihim. Meron siyang sinabi na malayong-malayo ang serbisyo ng pribado kaysa sa gobyerno. Parang insulto sa akin, yung nagsasalita ay isang DOTR secretary na pinagmamalaki niya yung pribadong sektor pero yung buong gobyerno parang minamaliit niya yung kakayahan nung mga empleyado niya mismo, nung mga kawani ng gobyerno, no? Alam mo, pwede naman magkaroon ng mga training at sinasabi niya, meron pa siyang statement tungkol sa mga engineers, ganyan. Parang kung ako yung mga empleyado doon, isang malaking insulto yun sa amin, no? Na mga kawani ng gobyerno. Hindi kaya ito pagbibigay tono para papasukin ng isang pribadong kumpanya at maliitin talaga yung kakayahan ng gobyerno para magbigay ng public service, no? Dahil kapag pumasok ang pribado, hindi na public service 'yan. Profit oriented 'yan. Tubo muna, no? Ganyan gagawin 'yan. At sasabihin nila, hindi, magtataas kami, pero bayaran nyo kami, no? Samantalang kung gobyerno, obligasyon nila yan, no? Obligasyon nila yan, whether na ang budget ay ganito, dapat bigay nila yung safety, bigay nila yung magandang serbisyo, ibigay. Dahil gobyerno yan no? Nagbabayad naman tayo ng taxes
So ang tanong, saan pupunta yung ating mga taxes? Bakit ibibigay mo pa sa private company? So mukhang merong mindsetting na ginawa itong kalihim na ito. At mas ang kanyang killing ay sa pribadong kumpanya instead, no, sa kanyang mismong institusyon na dapat nagtatanggol, nagbibigay ng mas murang presyo ng pamasahe at ligtas na biyahe ng mga mananakay, hindi lang sa land transportation, kasama na din yung sa dagat, sa mga pantalan, sa mga barko, kasama rin diyan dun sa mga panghimpapawid, no? Ang madalas lang na masuki na pag-uusapan ay yung mga nasa panlupa, 'di ba? Yung mga sasakyan na ginagamit sa lupa. Pero itong pantalan at itong mga airports na ito, dapat tignan din na maigi ng ating kalihim, no? Hindi lang yung dito na dahil merong papasok nga na transaksyon itong mga pribadong kumpanya o may alok sa gobyerno, at yan na yung direksyon na talagang patakaran na ginagawa sa ngayon. So ang challenge sa atin dito, Sir Ramsey, sa darating na Kongreso at darating na Senado, ano ba mga political platform ng mga kumakandidato na ito? Kung lahat sila will go for privatization, parang, teka muna, asan na yung ating gobyerno? But anong gagawin ng gobyerno kung lahat ibibigay mo sa pribado? Okay. Di ba? Parang, bakit ganun? Hindi tinayo ang gobyerno para lang ipamigay yung mga assets, yung mga lupa, yung transport system, yung maraming bagay sa mga pribadong kumpanya. Parang sila lang nag-administer, pero ang profit hindi naman kontrolado ng gobyerno, no? Hindi niya hawak, pero pwede naman niyang i-professionalize, no? Pwede rin naman kombinasyon, pero wag yung 100% na ibibigay mo sa private sector, isang concessionaire. Oo, pwede naman, Ramsey, kumuha ka lang ng isang maliit na grupo, no? Yun lang yung yun lang gagampanan nun. Pero yung sabihin nating 80% or 90% ng buong sistema ay kontrolado pa rin ng gobyerno. Kumbaga Sir RJ, pwede ba nating is it safe to say with the suggestion, parang ako kunyari I'm handling MRT. Pwede bang kukuha tayo ng isang grupo ng private people mula sa private sector na may alam at makakatulong lalo sa sistema nito na parang let's say parang consultants natin. Pwede ba 'yun? Pwede po yun. Nasa nasa policy yun ng namumuno ng mga ehensya. Nasa kanila yan, no? Kaya nga ang sabi ko doon sa 'di ba, sinabi natin na ano ba itong timing ng escalator na ito? Dahil ba magkakaroon ng privatization o bagong itong concessionaires papasok, no? Ayokong likutan yung isip ko, no? Pero napakadali na gumawa ka ng isang aberya sa isang bagay para ma-justify mo lang yung future na gagawin mo. Okay. Pero hindi ko inaano na ito ay sinadya o talagang aksidente, no? Pero dapat mas malalim na imbestigahan. Tama na halimbawa ito kung sabi ko itong general manager sige nandiyan na yan, no, tinanggal, no, pero wag matapos sa general manager. Anong pananagutan nung mga kontraktor, nung mga kontratista, di ba? Parang yung sa bridge, di ba, yung sa bridge na nangyari ron sa Norte, dito sa yung papuntang Isabela. Nueva Vizcaya, sir. Wag din natin kalimutan yung bridge na ginawa diyan sa Iloilo. Di ba? Kung maalala mo yun, few years ago, kabubukas lang, mga 2 weeks lang, bigla nagsara. Kasi nagkaroon ng parang hump doon sa taas ng mahabang tulay na yun. Di ba? So, sayang yung mga pondo, sapagkat yung mga kontratista na makinukuha nila ay hindi dapat merong malalim na pag-iimbestiga, no? So
wag nating isakripisyo yung mga kawani ng gobyerno na mga tapat, patriotiko, marurunong, magagaling, no? Kapalit ng privatization policy, no? Okay. Pero pag napatunayan si Ramsey, halimbawa yung general manager, meron siyang kakulangan. Parang nabanggit mo kanina, Martes nangyari. Sabado, sir. Sabado, sir, nangyari. Martes, hindi pa na-actionan. Oo, yung mga ganun ba na, so dapat tanong, kung ako tawagan ko, bakit hindi pa na yan? Halimbawa, sir, kasi yung mga engineer natin ganito, yung kontratista niya, no? Ganito, ganyan. Siyempre yung tao, wala na natanggal na di ba? Dapat may paliwa. Siya naman dapat lumabas siya sa publiko, si General Manager, sinabi niya, hinintay namin ngayong linggo pero hindi natapos Kesa naman buksan namin uli, madaliin namin at ganun uli yung problema. Walang ganun, wala tayong narinig di ba? Okay. So, sir, ito, maiba naman tayo ng usapin. Pagdating naman sa operasyon, kasi pinalawig yung operation niya ng additional 1 hour, what's your reaction doon? Opo. Well, maganda po yan. Pero sa totoo lang, yung 1 oras mukhang kulang pa Dahil napakarami pong mga manggagawang Pilipino ang talagang nagsisiksika diyan sa mga buses na yan. At itong mga operational system, hindi lang ng MRT, LRT, etc. Dapat talaga merong oras na kung halimbawa kung papalawigin yan, sa totoo lang, baka pwedeng i-stretch out na yan na parang tuloy-tuloy na yung serbisyo. Pero parang ang travel time lang, babawasan mo lang yung oras. So ikaw na naghihintay ka ng bagon, no? Alam mo na halimbawa 11 to 11:30 darating yung susunod. May 30 minutes interval. Or 1 hour interval. Parang gano'n, no? Pero ang pagkaintindi ko dito sa mga MRT, LRT system, meron itong sariling kuryente na pinapadaloy So kung laging nakabukas yung ng kuryente, parang may paliwanag naman sila dyan na yung kuryente ay sina-shutdown namin. Parang gano'n, no? Parang gano'n. Dahil yung pinapatakbo ng kuryente, baka makapag-devise tayo ng isang system na para yung mga mananakay naman natin ay ma-enjoy naman nila. Kaya nga meron tayong transport system, dapat yan 24 oras na pagsiservisyo sa publiko, no? Dahil yan yung kumbaga parang poor man's taxi yan kumpara doon sa ibang, ito yung sinasabi nilang pinakamura kahit mahal pa ang singil, no? Yan yung walang traffic, no? Inaasahan mo, ligtas nga. Kasi bagon yan Yes. May security yan, may escalator yan, may CCTV yan, may mga restroom yan. Di ba? Kaya yan yung tinatangkilik. At alam mo, kung anong oras ka sumakay, alam mo oras kung ano kang bababa. Di ba? Mapipredict mo di ba? So baka pwede gawa ng ganung scheme. Pero siguro po, sa panimula na 1 hour extension, pag dinivide mo kasi yan, ilang bagon ang dadaan dyan sa 1 oras na yan. Sa pag-in-extend nila. Every 10 minutes? Every 15 minutes? So kung in-extend mo ng 1 hour yan, sir, Kuyang Ramsey, baka 3 o 4 na bagon, no? Ang dadaan dun sa additional 3 trips. Parang gano'n, no? Parang ganyan yan. Kasi, pero doon sa regular na takbo niyan, mas mabilis, no? Mas mabilis. Ibig sabihin, siyempre, yung peak time, mo yan, i-tempo mo yan. Unlike sa madaling araw o sa gabi, no? Baka pwedeng pag-aralan ng ating gobyerno yan. At yung problema doon sa kuryente, mapababa naman yung serbisyo ng kuryente na kailangan ng mga pampublikong sasakyan na ito ay tulad niyan, kung gobyerno may hawak dun sa ng kuryente, di mura. Kung mahal ang singil, sasabihin nila hindi namin pwedeng kasi mahal maningil Di ba? Kasi wala sa kontrol ng gobyerno, hindi gobyerno yung nagpapatakbo. Yung nagpapatakbo, profit ang nasa una. Di ba? Ganun So walang kontrol ng gobyerno. So sino nagdudusa?
Ang Commuter. magdudusa yung mga mananakay. Correct. Yung publiko. So, interest pa rin natin yung dapat isipin. Opo. No, interest ng public interest ang tignan ng gobyerno. Okay. Pero kung profit, yan ang mangyayari. Ito ang nangyayari sa atin sa mahabang panahon. Ano ba ito? 15 years, 25 years concession, 50 years concession contract ba ito? Paano ang bidding ba nito? Paano dumaan ba sa scrutiny ng gobyerno? Tama ba? Yung mga ganyang bagay. Pero alam na natin pagka malalaking mga mga big ticket projects towards privatization, alam natin mga mga nangyayari sa likod, no? So salamat sa sa Ramsey sa pagbibigay ng kaliwanagan at katotohanan sa mga usaping bayan na kinakarap ng mga ordinaryong mananakay, commuters at ng mga consumers na hirap po sa presyo ng transportasyon, bukod sa aksidente pa sila, mahal na bilihin, no? Mahal na mga gastusing kuryente, tubig at iba pa, no? So napaka-importante ng inyong palatuntunan. Ang usapang trabaho, mas maraming trabaho tayong malilikha kung ang gobyerno natin talaga ang mismong mangunguna dito sa national development na ito. Maayos na sistema ng transportasyon, maayos na sistema ng mga kalsada, maayos na sistema ng pagbubuwis, no? At iba pa, no? So saludo ko sa sa inyong palatuntunan, Sir Ramsey, no? Mabuhay po kayo. Thank you very much, Sir RJ. Mabuhay po kayo at ang United Filipino Consumers and Commuters. Thank you sa oras, sir. At salamat din sa pagbibigay ng liwanag din doon sa issue na ito. Mabuhay po kayo and good morning, sir. Ayan si RJ Havillana, ang presidente ng United Filipino Consumers and Commuters. Magbabalik